Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. It is once again another Sunday, another Kapihan Live ho natin, no? And ang atin hong quick na Kapihan Live natin ngayon with our Kapihan Live Crumbs, no? Ay ang topic ho natin ay ang ating pong paghawak ng pera, no? So it is not sa pag pagkakaroon po ng pera ang atin ng problema, but it is more into the person who's holding it. No? So, ladies and gentlemen, ang maganda po siguro ay i-share ho natin ang ating link ngayon. No? And of course, I will put this live sa ating pong Kapihan Live natin in Facebook and also in YouTube after. No? But it is not a long topic ho tayo ngayon because I am on mobile. But of course, we still do ang atin pong Kapihan Live. No? So again, ladies and gentlemen, ang atin hong pag-usapan ay ang pagkakaroon ho ng pera. No? Having an abundance of wealth is basically po napaka-ganda. Depende po sa humahawak nito. Right? No? So pag sinabi ho nating napakaganda ho ang pagkakaroon ng atin pong wealth or ating pera o kayamanan, ay ito ho ay depende sa humahawak, no, sa perang ito. So the reason why we are talking about this because there's a lot of talks po or marami hong mga nasa news ngayon na nakikita ho natin, no, with like current na nangyayari ho sa buong mundo, no, sa mga iba't ibang bansa, no, na nag-aaway ho dahil sa pera. Marami ho ang yung parang ginagamit ho sa kasamaan si pera, no? So marami po na ganyan. And we wanted to make sure na tayo ho ay magkaroon ng kalinawan dito, no? So ladies and gentlemen, it is once again ang topic ho natin dito sa Kapihan Live is yung paghawak sa pera. No? Paghawak po sa pera ng tama. Tinuturo ho natin sa International Marketing Group ang atin hong abundance formula. No? Lagi ho natin tinuturo ito na kung paano hawakan ng tama ang ating mga pinaghirapang kitain na pera. But the thing is, there's a lot of talks na bakit puro pera na lang ang pinag-uusapan. Bakit puro pera ang dapat na iidolo daw, no? Idolo meaning i-idol natin ang pera. Aba, hindi ho, no? Hindi ho natin ina-idol si pera, hindi ho natin sinasabing si pera ang ating ginudiyos. Ladies and gentlemen, si pera po ay pang gamit lang po 'yan, no? Si pera po ay ang atin hong tinatawag na ginagamit lang natin sa atin hong pangangailangan. So syempre ho, dapat pag-aralan kung paano hawakan, paano magpalago kay pera. Kasi yan ho ang ating kailangan sa pang-araw-araw natin. But when we talk about money, no, managing your own personal finance, ladies and gentlemen, we're not talking about the person who's holding it, no, with his or her character. We're not talking about that person. We're talking about how to grow whatever money that they already have so that they can use it as to how or what they need. So ladies and gentlemen, a lot of people will say that money is not good for us. No? Money is something that is not gonna help us sa atin daw na pagdating sa ating relihiyon, pagdating po sa ating tinatawag po natin na character daw natin. No? So, dito ho, sasagutin natin na si pera ho is just a tool. No? Si pera ho is just a tool. Si pera ho ay ginagamit lang po natin para sa ating pangangailangan araw-araw. And, sasabihin ho natin na si pera ay hindi ho masama. No? Yung taong humahawak nito,
ang pwedeng maging masama o pwedeng maging mabuti. Dahil si tao po na humahawak nito, siya ho ang magde-decide kung paano niya ito gagamitin. So ladies and gentlemen, when we talk about money being the negative, nasa sayo po sa tao na yan kung gagamitin niya po ito sa kanyang greed, no? Greed, pride, entitlement, and selfishness. Ladies and gentlemen, those 4 things are what people could do with wealth, no? Abundance of wealth. When you use your wealth with greed, with our pride, with our entitlement and selfishness, that's when money or wealth becomes negative or bad. But if you use it in a different, the opposite way, you use it to help others, you use it to help people, you use it to help yourself, your family, and others, para po sila ay magkaroon ng kanilang mga pangangailangan, then ladies and gentlemen, iba ho ang ating pinag-uusapan dyan, no? Ang pinag-uusapan ho natin dyan ay yung atin pong pagtulong sa iba, no? Na nakakabuti po tayo sa iba, yan po ay mas maraming blessings tayo makukuha kay Lord. Ladies and gentlemen, hindi ho tayo nilagay dito ni Lord sa mundong ito para lang ho sa pangsarili natin. Pero syempre po, kailangan mong unahin munang pagbutihan ang sarili mo para ho makatulong ka sa iba. Diba? But when we're talking about using wealth para po sa kasamaan, which unfortunately I've been seeing a lot of those in the news today, no? Last night I was reading, or I was the news po online, and at the same time yung mga videos, even here in TikTok, we see a lot of those negative news, and it just makes me sad, no, na bakit ganyan ho ang nangyayari sa ating bansa, bakit ho ganyan ang nangyayari sa iba't ibang bansa naman, no? May mga iba't ibang klase naman ho na nangyayari. But the thing is, doing this business in international marketing group po, that we campaign for financial literacy. We campaign that at least 30 million families would be financially educated. You get to meet a lot of people that would give you different feedback, no, sa atin hong pangangampanya ukol sa pagkakapera. And dito ho, kailangan nating ulit-ulitin na ang atin hong pangangampanya ay hindi po para sabihin natin ginudiyos po natin ang pera, no? Hindi po para sabihin natin na ang importante lang ba ay puro pera? Ang importante lang po ba ay ang ating kung saan ilagay si pera, paano magkaroon ng pera, lahat lang po ba yun? Ay yun lang ho ang ating dapat na tinatawag na importante sa buhay? Hindi po Pero ladies and gentlemen, di ba po, kung wala po tayong pera, mahirap din. Di ba po, kung wala ka rin pong pera, napakahirap din ang buhay. Kaya ho natin sinasabi na maganda po siguro na mamili tayo kung anong klaseng kahirapan ang ating pipiliin. Yung nahihirapan ka sa pang-araw-araw na pagkain, pang-araw-araw po natin na sitwasyon, hindi ka rin makatulong sa iba dahil wala ka din, mahirap po ang buhay, nang mahirap. Pero marami din po magsasabi pag sinabi natin na, pag-aralan mo ang pagpapalago ng pera, pag-aralan mo kung paano magtrabaho si pera para dumami ito. Aba, marami din magsasabi, napakahirap naman. Napakahirap naman mag-aral, no? Wala akong oras. But ladies and gentlemen, wala naman pong madali, no? Magpayaman o pagiging mahirap po. Pareho naman pong mahirap.
So mamili ka ho. Anong klaseng paghihirap ba gusto mo? Ladies and gentlemen, again, ulitin ko ho, wala po sa tinatawag po nating pera ang kamalian. Yung paghawak nito, kung sino ang humahawak nito, siya ho ang gagamit nung perang pinag-uusapan natin. So, kung tayo ho ay gagamitin natin again for greed, no? Gagamitin natin for our pride, gagamitin natin for our entitlement, gagamitin natin for our selfishness, si pera, then of course, it is something that's not good. But if we do or use money for good, for the goodness, to help others, to improve yourself, your family, and everyone around you. Ladies and gentlemen, I'm gonna give you some insights po. No? A little bit of examples. A lot of people po with, like, even in marriages, even in couples po, they fight. No? Yan ho ang realidad. Couples fight. Couples, have problems. Marami hong mga mag-asawa naghihiwalay. Marami hong mga boyfriend-girlfriend na naghihiwalay, or boyfriend-boyfriend, girlfriend-girlfriend naghihiwalay. Pero tingnan ho natin minsan, iba na lang sa infidelity, no? But most of the time, ang una hong pinag-aawayan, ang rason ng pinag-aawayan ay ano? Di ba po, si pera? Yan ho ang pinagsisimulan lagi, si pera. But ladies and gentlemen, tayo po dito sa International Marketing Group, one of the things that we educate is to improve yourself first, di ba? Pero paano po kung tayo ay maturuan ng tama kung paano hawakan ang ating mga pera? Paano po kung tayo ay maturuan ng tama na habang ikaw ho ay nagbo-boyfriend-girlfriend pa lang, pinag-aaralan nyo na kung paano ho ang tamang paghawak ng mga perang kinikita ninyo. Boyfriend-girlfriend pa lang, nagpaplano pa lang ho ng kanilang magiging buhay, no? For forever, doon pa lang ho napag-usapan na po nila at naplano na nila kung ano ang magandang gawin sa kanila pong mga kinikita. May tama na silang paghawak dito. And when they get married, kung karamihan po sa atin ay yung mga relihiyon po natin na tayo ho ay nagkakaroon ng blessings from church, no? Blessings from your priest. For example, in Christians, no? Na tayo po ay binibigyan ng tamang kaalaman sa pagkakaroon po ng pamilya, no? Na kung tayo ba ay compatible with our Christian lives, di ba? What if po kung isabay din po natin kung tayo ba ay compatible with our lives pagdating po sa pera? Bakit? Kasi dapat sa simula pa lang, pinag-aaralan na rin ho natin ang isa't isa. Paano ba hahawakan ni boyfriend at ni girlfriend ang kanyang pera? Then I will know kung paano niya hahawakan ang aming relationship. Ladies and gentlemen, hindi lang po ito tayo ay basta na lamang nagpapakyut lagi at lagi lang po tayo na kung ano ba ang gwapo ba o maganda ba ang ating pong kasama, no? Ang ating boyfriend or girlfriend o asawa. It's not always like that po. Compatibility is not always just beginning po sa ating pagpapaganda. Compatibility means na dapat ho ay yung kasama mo ay mabuting tao din, di ba? Para ho hindi tayo maghiwalay. Para ho hindi mapunta sa wala ang ating pinagsamahan, di ba? Ang ating pinaghirapan. So kasama din po 'yun si pera, di ba? Kasama din po 'yun kung paano mo hahawakan si pera mo. Magsasabi po sa atin ng tama.
ito bang taong ito ay magiging compatible kami dahil itong taong kasama ko ay pareho ang aming goals sa buhay, hindi lang po sa kung ano ang aming career, but at the same time kung paano namin hawakan ang aming mga pera. Ladies and gentlemen, again, that's just an example po sa ating paghawak ng tama sa ating pera. So, when a person tells us, bakit puro pera na lang ang inyong pinag-uusapan? Aba, kasi ho, importante sa akin na makatulong ako sa iba. Pero bago ako makatulong sa iba, dapat ho, alam ko kung paano hawakan ng tama na ma-improve ko ang aking buhay. Kasi paano ako tutulong sa iba kung wala ho akong ipang tutulong, di ba? So, tayo, in relationships, tayo with our spouses, ladies and gentlemen, with our spouses, with the right goals in life, we may probably achieve better relationships. Diba? So, again po, sinasabi lang po natin ngayon, our Kapihan Live is a very short one today, but we're talking about managing your money the right way. Ladies and gentlemen, marami po magsasabi lagi, no? Sana may forever. Di ba? Lagi yung nagsasabi, sana ho may forever. Sana ho maganda yung ating magiging bukas natin with our spouses, with our partners. But ladies and gentlemen, I always say this to everyone. No? Our lives depends on who you are. No? Kung may respeto ka po sa partner mo, kung may respeto ka po sa kasama mo, kung may respeto ka po sa spouse mo, then that will dictate what your life is gonna be. Ganon din po si pera. Ganon din po yung ating tinatawag na, ang ating paghawak ng pera ay nasa atin po. Kung paano mo i-manage pera, ay nasa atin po yun. Hindi po para tayo ay magmalaki, maging conceited tayo, maging tayo po ay magpaganda lamang, hindi po eh. Ang pinag-uusapan ho natin, ang ating buhay, ang ating pagkatao. Yung taong humahawak kay pera. Yung taong nagbibigay ng blessings sa iba dahil meron siyang perang pwedeng ibigay sa iba. Ladies and gentlemen, and for you na mga IMG members na, partners natin in IMG, alam niyo po, napaka-blessed natin in IMG that we get a lot of benefits just doing the business in IMG. But you know what I'm most proud of? It is not just because I know how to manage my money. It is because I know that I can be a blessing to others. That I know na meron ho akong pwedeng i-share sa iba na alam kong makakatulong sa kanila. And every single day, everywhere I go, no? Right now I'm in Canada, and whoever that I talk to, wherever that I am IMG first. Lahat ho ng nakakausap mo, it becomes you kasi ang pagiging IMG natin na tayo ho ay laging nangangampanya. Kahit sino kausap mo, no? Kaibigan, acquaintance, pamilya, IMG becomes you. But you know what, ladies and gentlemen? Hindi ho tayo nagmamalaki. Tayong mga taga-IMG. Tayo ho ay nangangampanya ng buong buo lagi. If not 24/7 kung pwede lang. Diba? Para po sa paghawak ng tama ng ating perang pinaghihirapan kitain. Not to boast, not to show what we get, what we have, but to help others. Help ourselves, our family, have a better life,
and then shared it to others. Ladies and gentlemen, tayo po mga taga-international marketing group, we get benefits to secure our lives. Just because tayo ho ay nag-aaral, tayo po ay nandito para pag-aralan ng tama ang ating paghawak ng pera. Alam niyo po, kung hindi ka pa taga-IMG, sasabihin ko sa inyo ngayon, kung sino ho ang nag-share ng link na ito sa inyo, kausapin niyo na po, sit down with them. Because IMG promotes longevity. No? I could say longevity kasi tayo po dito sa IMG, ang atin hong inuuna ay kung paano magkaroon ng pera na hindi lang po ngayon. Magkaroon ng pera na para lang gamitin mo lang ngayon, para lang magkaroon ka ngayon, may pagmamalaki ka ngayon, abay hindi ho. Dito sa IMG, pamumuhay na merong pera na pangmatagalan po ang pinag-uusapan dito. Hindi po yung ngayon lamang meron. Ngayon lamang merong mapagmamalaki. Bukas wala na. Hindi po. Dito, the entirety of it, the protection of your life, the protection of your family, how to have the better future. Starting today. Yan po si IMG, yan po si International Marketing Group, and yan po, ladies and gentlemen, is what we campaign for everyone. It doesn't matter if you're Filipino or not. Managing your own money is a must for everyone. It doesn't matter kung ikaw ho ay bata. It doesn't matter if you are young or old, bata, matanda. Lahat tayo, kailangan po, meron tayong tinatawag na tamang kaalaman ukol sa pagkakapera. Having the right mindset, how to manage your own money, having the right knowledge, having the right literacy, education when it comes to money. Ladies and gentlemen, I hope that you could try and learn, research International Marketing Group. It is a company based in the Philippines, but we campaign all over the world learning how to manage your hard-earned money. And for the last time po, no? Siguro, for the last time, just for this topic alone, please make sure ho na hawakan natin ng tama ang ating pagkakapera. Huwag ho tayong maging greedy. Huwag ho nating iisipin na kung ano lang ang ikabubuti ng para lamang sa akin. Abay, hindi ho. Tandaan nyo po, wala ho tayo dito sa mundong ito para tayo ho ay magkaroon ng magandang buhay at lahat ho ng nasa paligid natin ay naghihirap. Hindi po ganon. Hindi po yan ang rason kung bakit nilagay tayo ni Lord dito sa mundong ito. Nilagay niya po tayo para makatulong sa iba. Pero para tayo ho ay makatulong, dapat po tayo din meron. And that, ladies and gentlemen, is what we teach in IMG. That's who we are. So I hope that you guys can share this link, no? I will post this live sa ating pong Facebook, nating Kapihan Live page, and also our YouTube. And share na lang po natin, no? So it is a short topic po natin today. It is a short episode natin today because of our long week of holidays, no? Dito po sa, well, I am in Canada now, but in US po, it's Thanksgiving week. No? So I'm gonna be traveling. So next week it's going to be short as well. But ladies and gentlemen, we will still be online. No? So next week po, abangan po natin ulit. Sundays, 10 p.m. ng gabi sa atin pong TikTok na Kapihan Live. Alright, maraming salamat po, and thank you everyone for sending po yung ating pong mga hearts and all those yung mga nagla-like po. Maraming salamat po. Please follow our TikTok, our Kapihan Live in Facebook and also in YouTube. Thank you everyone. God bless po.